Noong simula, nung create ang Diyos ang langit at ang lupa, walang anyo ang lupa at walang anumang may buhay doon. Napapalibutan ng dilim ang malalim na tubig at kumikilos sa ibabaw noon ang Espiritu ng Diyos. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyahan siya na makita niya yun. Hiniwalay niya ang liwanag sa dilim at tinawag niyang araw ang liwanag at gabi ang dilim. Natapos ang gabi at dumating ang umaga. Yun ang unang araw. Tapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalangitan sa pagitan ng mga tubig para maghiwalay ang tubig sa itaas at tubig sa ibaba. So, gumawa nga ang Diyos ng kalangitan at pinaghiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalangitan at yung tubig na nasa ibabaw nun. Nangyari nga yun. Tinawag niyang langit yung kalangitan. Natapos ang gabi at dumating ang umaga. Yun ang pangalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang lugar ang mga tubig sa ilalim ng langit para lumitaw ang tuyong lupa. At nangyari nga yun. Tinawag niyang lupa, yung tuyong bahagi at dagat naman, yung nagsama-samang tubig. At nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Tapos, inutos niya, magkaroon ng lahat ng klase ng halaman sa lupa na nagpo-produce ng mga butil at prutas. Nangyari nga yun. Tumubo sa lupa ang lahat ng klase ng halaman at nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Natapos ang gabi at dumating ang umaga. Yun ang pangatlong araw. Tapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga liwanag sa langit para mahiwalay ang araw sa gabi at para maging basihan sa pagbibilang ng mga araw, panahon at taon. Mula sa langit, magbibigay sila ng liwanag sa mundo. At nangyari nga yun. Gumawa ang Diyos ng dalawang malaking liwanag, yung araw para magliwanag sa maghapon at yung buwan para sa gabi. Ginawa rin niya ang mga stars. Nilagay ng Diyos ang mga yon sa langit para bigyan ng liwanag ang mundo, para maging ilaw sa umaga at gabi, at para mahiwalay ang liwanag sa dilim. At nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Natapos ang gabi at dumating ang umaga. Yun ang pang-apat na araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng maraming klase ng creatures na may buhay sa mga tubig at magkaroon ng mga ibon sa kalangitan. Ginawa nga ng Diyos ang malaking hayop sa dagat at lahat ng creatures na nabubuhay sa tubig at lahat ng klase ng ibon. At nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Plinis niya ang lahat ng mga yon. Sinabi, kayo mga creatures sa tubig, magparami kayo at punuin ang dagat. Kayo mga ibon, magpakarami kayo at punuin ang mundo. Natapos ang gabi at dumating ang umaga. Yun ang panglimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng klase ng hayop sa lupa, maamo at mabangis, malaki at maliit. At nangyari nga yun. Ginawa ng Diyos ang lahat ng ito at nasiyahan siya sa nakita niya. Tapos sinabi ng Diyos, mag-create tayo ng tao na kagaya natin. Sila ang mga mahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa langit, at sa lahat ng mga hayop sa mundo. Maamo at mabangis, malaki at maliit. Create nga ng Diyos ang tao at ginawang kagaya niya. Create niya sila na lalaki at babae. Blines niya sila at sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng maraming anak. Punuin niyo ang mundo at kayo ang mamamahala dito. Kayo magiging in charge sa mga isda, ibon at lahat ng hayop. Tingnan nyo, binigyan ko kayo ng lahat ng klase ng butil at prutas para makain nyo. Mga damo at halaman naman ang pagkain ng mga hayop at ibon. At nangyari ngayon. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng ginawa niya at nasiyahan talaga siya. Natapos ang gabi at dumating ang umaga. Yun ang pang-anim na araw. Genesis chapter 2. At ganun nga natapos ang pag-create sa langit at lupa at sa lahat ng nandun. Noong pampitong araw, natapos na ng Diyos ang lahat ng ginawa niya, kaya nagpahinga siya. Blinis niya ang araw na yon at ginawa niyang special kasi yun yung araw nagpahinga siya.
pagkatapos niyang gawin ang creation. Ganito nga create ng Diyos ang langit at ang lupa, ang Garden ng Eden. Nung create ni Lord God ang langit at ang lupa, wala pang mga halaman at tumutubong tanim sa lupa kasi di pa siya nagpapadala ng ulan at wala pang nagsasaka. Pero may tubig na nanggagaling sa ilalim ng lupa at yun ang nagdidilig dito. Tapos kumuha si Lord God ng lupa at shinip niya yun na tao. Hiningahan niya yun sa ilong at nagkaroon ng buhay ang tao. After nun, gumawa si Lord God ng garden sa Eden sa bandang east at doon niya nilagay yung taong create niya. Pinatubo niya doon ang mga puno na magaganda at masarap ang bunga. Sa gitna ng garden, nandun yung puno na nagbibigay ng buhay at isa pang puno na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Umaagos sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa garden. Mula doon, nahati ito sa 4 na ilog. Pisyon ang tawag sa unang ilog at umagos yon sa palibot ng lupain ng Havilah. Makita doon ang purong ginto, mga kakaibang babango at mamahaling bato. Gihon naman ang tawag sa pangalawang ilog. Umagos ito sa palibot ng buong lugar ng Cush. At ang pangatlong ilog na tinatawag na Tigris ay umaagos sa east ng Assyria. At ang pang-4 na ilog ay ang Euphrates. Tapos nilagay ni Lord God ang tao sa garden ng Eden para bungkalin at alagaan ito. Sinabi niya sa tao, pwede mong kainin ang lahat ng prutas sa garden, except sa puno na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Huwag na huwag kang kakain ng prutas ng punong yon. Pag kumain ka nun, mamamatay ka. Sa araw din yun. Tapos sinabi ni Lord God, hindi maganda sa tao ang mabuhay mag-isa. Gagawa ko ng kasama niya na makakatulong niya. So kumuha siya ng lupa at mula doon, ginawa niyang lahat ng mga hayop at ibon. Dinala niya ang mga ito sa tao para tingnan kung ano ang itatawag nito sa kanila. Kung ano ang tinawag sa kanila ng tao, yun ang naging pangalan nila. Binigyan nga ng tao ng pangalan ang lahat ng ibon at hayop, pero wala ni isa man sa mga ito ang nagbabagay na kasama at makatulong niya. Kaya pinatulog ni Lord God ng mahimbing ang tao sa kinuha ang isa sa mga ribs nito at sinara ang laman sa tapat nun. Gumawa siya ng isang babae mula sa rib na kinuha niya at dinala niya yung babae sa lalaki. Tapos sinabi ng lalaki sa wakas, ito na ang isang kagaya ko. Buto ng aking buto, laman ng aking laman. Tatawagin siyang babae kasi galing siya sa lalaki. Dahil doon, iniiwan ng lalaki yung tatay at nanay niya para sumama sa asawa niya at sila ay nagiging isa. Parehong hubad yung lalaki at babae pero hindi sila nahihiya. Genesis chapter 3. Ang di pagsunod ng tao. Sa lahat ng hayop na ginawa ni Lord God, ang ahas ang pinakatuso. Isang araw, tinanong ng ahas ang babae, sinabi pa talaga ng Diyos na bawal kayong kumain ng kahit anong prutas dito sa garden? Sumagot ang babae, pwede naman namin kainin ang kahit anong prutas dito sa garden, except sa prutas ng punong nasa gitna. Sabi ng Diyos, huwag namin kainin yung prutas ng punong yon, huwag din daw naming hawakan, or else mamamatay kami. Sumagot ang ahas, hindi totoo yan, di kayo mamamatay. Sinabi lang yun ng Diyos kasi alam niyang kapag kinain niyo yun, magiging parang Diyos kayo. Malalaman niyo kung ano ang mabuti at masama. Tiningnan ng babae ang puno at nagandahan siya dito. Mukhangang masarap kainin ang prutas nun. Naisip din niya ang sarap sigurong maging matalino. So, kumuha siya ng prutas at kinain yun.
Binigyan din niya ang asawa niya at kumain din ito. Tapos, namulat ang isip nila at na-realize nilang hubad sila. Kaya nagtahi sila ng mga dahon ng fig tree para ipangtakip sa sarili. Nung magagabi na, narinig nila naglalakad si Lord God sa garden, kaya nagtago sila sa likod ng mga puno. Pero tinawag ni Lord God ang lalaki, "Nasaan ka?" Sumagot ang lalaki, "Narinig ko po kayong naglalakad sa garden. Natakot ako, kaya nagtago ako. Nakahubad po kasi ako." "Sinong may sabing nakahubad ka?" tanong ng Diyos. "Kinain mo ba yung prutas na pinagbabawal ko?" Sumagot ang lalaki, kasi po, binigyan ako ng babaeng binigay niyo sa akin, kaya kumain ako." Tinanong ni Lord God ang babae, "Bakit mo ito ginawa?" Sumagot siya, "Niloko po ako ng ahas, kaya kumain ako." Tapos, sinabi ni Lord God sa ahas, "Dahil sa ginawa mo, ikaw lang ang susumpain sa lahat ng mga hayop, maamo man o mabangis. Mula ngayon, ikaw ay gagapang. Kakain ka ng alikabok habang buhay. Ikaw at ang babae, aking pag-aawayin. Anak mo't anak niya, palagi kong paglalabanin. Dudurugin ng kanyang anak ang iyong ulo. Ang sakong ng anak niya ay tutuklawin mo." At sa babae, ganito ang sinabi niya, "Gagawin kong napakahirap ang iyong pagbubuntis. Yung panganak mo, gagawin kong sobrang sakit. Pero ang makasama ang iyong asawa, gugustuhin pa rin. Pangunahan ka niya at lagi mo siyang susundin." At sinabi niya kay Adam, "Dahil nakinig ka sa asawa mo at kinain ang prutas na pinagbawal ko, susumpain ko ang lupa ng dahil sa iyo. Habang buhay, mahihirapan ka sa pagtatanim para magkaroon ka ng makain. Tutubo sa lupa, mga tinik at damo, mga ligaw na halaman ang kakainin mo. Pagpapaguran mo ang iyong pagkain hanggang bumalik ka sa lupa kung saan ka nanggaling. Sa lupa ka galing, sa lupa ka rin babalik." Eve ang pinangalan ni Adam sa asawa niya dahil siya ang nanay ng lahat ng tao. Gumawa si Lord God ng mga damit mula sa balat ng hayop para kay Adam at sa asawa nito at dinamitan niya sila. Pinalaya sa garden sina Adam at Eve. Pagkatapos sinabi ni Lord God, "Ngayon, kagaya na natin ang tao kasi alam na nila kung ano ang mabuti at masama. Hindi na sila pwedeng kumain ng prutas ng punong nagbibigay buhay. Kasi pag kumain sila noon, di na sila mamamatay." So, pinalaya sila ni Lord God sa Garden ng Eden at pinabungkal sa kanila ang lupa kung saan sila nagmula. Tapos, naglagay ang Diyos ng mga creatures na may pakpak sa bandang east ng garden. Naglagay din siya ng isang nag-aapoy na espada na umiikot sa lahat ng direksyon para walang makalapit sa puno na nagbibigay buhay.